Executive Director ng CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Pag-usapan po natin, ito po, of course, yung online gambling, yung binabanggit po natin kanina, no, na balita. Ito pong pati yung mga social media influencers na nagpo-promote po ng online gambling. Nasa kabilang linya si Deputy Executive Director Renato Aboy Paraiso. Magandang umaga po, Ginoong Paraiso. Welcome po muli sa DWIZ Aliw Channel 23. Drew Nasino po at John Ibanez. Morning, sir. Good morning, Sir Drew, Sir John. Maraming salamat sa pag-imbita ho sa akin muli sa inyong programa, bagamat ibang papel na, ibang role na. Opo. Pero kayo ho ba ay, kasi nasanay ako, ASEC dahil under ho ba kayong DICT pa rin? Under pa rin ng DICT. Although yung posisyon ko naman po, the rank of ASEC pa rin naman po. Alright. So, ASEC pa rin pala. Okay. So, ASEC, kamusta po ang inyo pong pagtutok dito po sa mga social media influencers na nagpo-promote po ng online gambling? Sila ho ba tinigil na ho ba nila yan? Nagpaliwanag na rin ho ba sila dyan, ASEC? Una-una ho, yan ang gusto nating ibalita after ho nung panawagan natin, yung pakiusap po natin, marami naman pong tumugon. In fact, doon sa minomonitor nating mga malalaking influencers, halos lahat, ngayong araw po halos lahat nagsitigil na, nagbakasyon na tinigil na ho yung pag-stream nila, pag-live nila ng kanilang mga pag-promote at pag-endorse sa mga illegal na online gaming. Tinake down na lang din nila yung mga past na endorsements nila. So, tayo naman, Sir Drew, Sir John, nagpapasalamat tayo kasi alam natin malaking sakripisyo rin para sa kanila yan kasi kabuhayan din nila yan. No? Pero mas pinili nila na mag-comply, mas pinili nila yung pagiging morally on the right side dito sa usaping ito. Pero may namumotor din kami na hindi pa rin tumitigil. At tayo naman, ayoko naman maging sinungaling na may sinabi tayong gagawin, hindi natin gagawin. Itong mga to, sinulatan ho natin at nag-request na rin ho tayo sa Facebook at saka sa YouTube at saka sa TikTok kung saan may account ho sila na i-take down, hindi lang ho yung content but yung mismo mga channel ho nila. Sa mga hindi pa po, ASEC Paraiso, sa mga hindi pa po sumusunod or ikangay medyo pasaway, ano pong naghihintay sa kanila? Kaso po ba or pakiusap pa rin, ASEC Paraiso? Naku, siguro napagod na ho tayo makiusap. At siguro naman ho, yung iba unfair sa mga tumugon, Sir John, no? Sir Bruno. So ang gagawin ho natin, again, sinasabi ko, sinulatan natin sila, we ask them to explain bakit hindi sila kailangan kasuhan ng ating pamahalaan. Yan ho ang kakaharapin nilang mga consequences. At after that, kung hindi tayo satisfied, kakasuhan ho natin sila. Again, ang pinaka makikita natin dito, since we observe yung mga ibang mga games, talagang rigged. Kasi isipin mo, pag nagla-live sila at nag-endorse sila, hindi sila natatalo. Pero pag yung mga kababayan natin, hindi naman nananalo. So talaga namamanipula itong mga larong ito. So malinaw na kaso ng estafa. At dahil marami sila, they're one big criminal enterprise dedicated to. At dahil marami sila nabibiktima, pwede ho tayong kaso ng large-scale estafa po. ASEC, mabigat-bigat na trabaho ito dahil nationwide ito ang scope nito. So, sapat po ba ang inyong tao para i-monitor yung mga ikangay quote-unquote pasaway pang nagpapatuloy ng gawain ito? Yung magiging makatotohanan naman tayo, no? Hindi sapat para i-monitor lahat-lahat yan na sabay-sabay-sabay. Pero we have enough tools at saka mga assets. When I say tools, yung mga systems natin, para i-automate yung paghahanap at saka pag-verify. Pero nagpapasalamat din tayo sa ating mga partners in the private sector, gaya ho ng Digital Pinoy, andyan ho ang Scamwatch, at ibang mga grupo. Pati na rin ho yung mga kababayan natin na nagkukusa na magsumbong sa ating ahensya
In fact nga, even yung personal social media pages ko, napupuno na rin ho ng sumbong. So, again, very active yung participation ho ng ating mga kababayan. Opo. Siguro nagsawa na rin sila, nag-ano na rin sila. Na sila mismo alam na nila na masama rin talaga to. So, Opo. sila mismo nagpa-participate. Asek, yung kanila hubang mga pinopromote ay yung iba ho ba ron ay legal at illegal? Alin ho ba doon? Paano natin malalaman kung illegal o legal? Madali lang naman ho. Yung mga legal ho, nakalista at naka-post, naka-anunsyo do sa official website po ng Philippine Gaming Corporation po or ng PAGCOR. So ito ho, ito yung mga legal. So pagdating ho dito, siyempre tayo tagapagpatupad naman batas. Pag pinayagan naman ng ating pamahalaan, hindi naman natin ito papakialaman. Pero yung mga illegal, kung saan ho, yun nga, yung unregulated, kung saan hindi natin alam kung nadadaya ba yung mga kababayan natin or kung yung kasi ang problema din sa unregulated or hindi license holder, walang KYC protocol. So ibig sabihin, you know your client protocol. Nakakapasok yung mga minor de edad. So yun ho yung danger na. So talagang yan, yung mga illegal lang naman yung pinupuntirya natin. Pero Asik Paraiso, sa isang hindi techie na kagaya ko, for example, nagkamali ako ng pindot. Di ba may mga choices naman yun kung nasa tamang edad ka na or hindi? Paano malalaman ng gadget yun na totoo yung pipiliin mong option or choices? Hindi naman nung para sa atin yan eh. Ang may kailangan ano yan. Sabi ko nga, dapat yung mga naglalaro, sila yung pinoprotektahan eh. Hindi naman sila yung kakasuhan natin eh. Ang kakasuhan natin, yung mga platforms mismo na unregulated or unregistered, walang lisensya ng PAGCOR, and yet nag-o-offer pa rin ang services nila. Opo. Nagpapalaro pa rin ho. Pero paano nila malalaman kung totoo yung information na ikinlik nung gadget user? Di po ba? You mean yung mga legitimate na gaming platforms? Opo. Oo. Well, kaya nga ho, nasa PAGCOR yan, and I do believe si PAGCOR naman ho, sa pangunguna lalo ni Chairman Altenco, mas stricto yung pag-system sa audit ho nila. So, tinitingnan nila yung sistema kung gaano katibay yung KYC protocol ho ng mga licensed gaming providers natin. Asek, pwede ba limitahan yung mga pop-up, mga nag-pop-up ads na yan sa kaya ba natin? Ay, yan ho, ang bunga ho yan ng pakikipag-usap natin. Natutuwa naman ako yung mga nakakausap natin. Na social media platforms po, ang na sila mismo maglilinis na ng kanilang mga platforms against online illegal gambling po. Asek, anong reaction niyo po rito sa sinelyuhan po ng PAGCOR at ito pong ASCP para po ma-regulate ito pong mga online gambling ads para po hindi na makita ba ng mga menor de edad? Kaya kami suportado ho namin yan. Sabi ko, whether legitimate or illegal yung gaming platforms, hindi naman ho tayo naniniwala na kailangan pang i-promote yan. Yung mga, kasi dapat ho yan, libangan ho yung sa ng ating mga kababayan. Pero again, hindi nyo na kailangan i-promote yan. Siguro yung mga sites nyo, yung ipagbigay alam sa publiko, pero the promotion of it, hindi ho tayo naniniwala dyan. So supportado natin yung galaw yun na yan at action na yan ng PAGCOR po. Right. Ililis lang ako, Asek Paraiso, Kuyang Drew, mga kabalitan with your indulgence. Yan lang man po bang mga online gambling ang inyong binomonitor? Kasi kung magiging totoo tayo, real talk lang, hindi lamang naman sa online gambling naglululong ang ilang kabataan. Actually. Pati dun sa mga adult na at illegal na mga sites sa gadget. Namomonitor nyo rin po ba yan, Asek?
Well, una-una ho, yung hindi lang ho illegal na gambling ang minomonitor ho ng CICC. Matatandaan ho natin itong threat monitoring center natin. Ginamit din ho natin nung eleksyon at natutuwa kami yung sa resulta nung pag-deploy natin ng threat monitoring center para tulungan ang ating COMELEC. Marami tayong natigilan na fake news nung panahon ng eleksyon. Right. In fact, may mga nakasuhan ho tayo. Pero ang talagang mga focus crimes ho ngayon ng CICC is yan, fake news, troll farms, yung illegal online gambling, Okay. yung mga various online scams at saka itong mga attacks on government systems. So lahat ng uri ng online harms. In fact, nakikipag-partner na rin sa atin ang DMW for illegal online recruitment. Again, yung PCO pagdating mo doon sa fake news. At ibang mga Online hensya na trafficking. lumalapit na sa... ayan, ang DOJ, tayo rin nagmamonitor ng violations ng usahay. Opo. Yung mga iakat po natin yung anti-child trafficking, Pat- anti-child exploitation. Yan. Pati ASEC, mga online threat, tama-tama pala, nakausap ka namin, yung Pasig RTC, nakatanggap po ng online threat, nakatanggap po ng email po, may pagbabanta. Itong Pasig RTC, may mga hinawakan pong mga malalaking kaso po ito. Alice Guo. Yes, Saka kagaya Pastor po Kibuloy. kay Pastor Kibuloy. Yan po yung mga hawak nitong Pasig RTC. Namo-monitor din ba natin yan? Namomonitor ko natin yan. At una-una, dahil ang pagbabanta ho doon sa ibang mga systems ng government, pinapasa muna natin yan doon sa Cybersecurity Bureau ho, ng ating mother agency ng DICT. At pagtapos ho, i-secure system, papasok na ho kami para imbestigahan. Kasi kami yung malinaw yung delineation pag may mga ganyang whether it's threats or actual attacks on government, kailangan mo na i-secure yung system, yung remediation, yung testing ng systems na yan sa DICT muna, sa Cybersecurity Bureau. Tapos pasok na kami pagdating sa investigasyon kung sino yung gumawa nito, ano yung mga paraan para para magawa nila to. Tapos yung attribution kung sino-sino yung gumawa nito. Tapos para naman maipasa natin sa law enforcement agencies for proper investigation and apprehension na ho. Right. Asik Paraiso, and speaking of fake news, mismong palasyo na ng Malacanang nagbangget na fake news yung ipinost sa social media ng isang kolumnista about sa kaso ng namatay na negosyante sa Amerika at mukhang nililink or iniuugnay mismong si First Lady Lisa Araneta Marcos. Nasa inyong kamay po ba ito? Kasama ho kami sa mag-iimbestiga ho nito kasi ang ina-allege ho nila, nakapost daw ito sa website ng isang ahensya at institusyon ng law enforcement agency sa Amerika. Amerika. So, i-verify ho namin if yung pinapakita, kasi may pinapakita sila mga screenshots So, we have the capability to detect yung mga tinatawag natin deepfakes. Sir Drew, Sir John, ibig sabihin nun, pag na-manipulate yung video, whether it's videos or photos or even audio recordings, na binamanipulate na computer-generated. Or ina-altered, So, we have the tools to analyze that. Tapos kami mag-certify. Tapos yun, yung findings namin, sasabit na ho namin sa mga law enforcement agencies para sila naman ang humulik doon sa mga nag-ano na yan. Nagpapakalat niyan. In fairness kasi sa isa nating kapatid sa hanap buhay, kumilos sila, nakipag-coordinate sa kanilang mga tao sa Amerika at mukhang kino-confirm nila na fake news nga at mukhang na-alter itong ipinost ng isang kolumnista sa Facebook. Actually, madali naman ho yan. Pupunta lang tayo doon sa legitimate websites. Pero ang gawain ho namin, yung mismong pinost mo na deepfake, i-analyze namin para magkaroon ng appreciation yung korte na using these tools, alam namin na fake itong pinost mo. Hindi lang dahil verify natin kasi pwede sabihin, hindi, nabago na yan from this time to that time na verify niya, nabago na. Kami kung ano yung pinost mo, titingnan natin kung legitimate ba yung video or photo Pati na yan. kung saan nanggaling, sino ang gumawa, sino ang nag-post, di ho ba, Asek? Yan, sako po natin yan. Yung nag-share po? Yung nag-share.
At tayo, yung opinion natin dyan, pag nag-share tapos may commentary na mapanira rin, he is liable or he or she is liable on his own capacity. Pero Hindi na tayo nakadepende do sa nag-original na uploader ng video. kung senior po, tapos CTTO lang, walang komentaryo. Sabit ba? Medyo may lusot ho sila dyan. Pero again, we look into the intent bakit mo shinare. Di ba ang tinitingnan natin sa libel, even if it's true, pag ang intention mo kaya ka nag-share, makapanira or makapagsunan doubt or to blemish one's reputation, ayun na ho. Right. Nako. Liable na tayo dyan. Opo. Asek, at batid po namin na kayo ay marami pa hong mga ginagawang mga sinusolusyonan pa mga problema. Subalit natatalian po ang aming kamay sa oras po na ibinibigay po namin sa inyo. Asek, baka meron pa ho kayo mga karagdagang pang panawagan sa mga social media influencers at syempre sa mga netizens na rin, kagaya namin, at syempre dun sa iba pa nating mga kababayan na hindi pa po alam itong mga ganitong issue, lalo po yung mga senior citizen natin na Hindi techie. nagugulantang na lang sa mga nag-pop up na ads sa kanilang mga cellphone, Asek. Ganito, una, sa mga social media influencers na hindi pa tumatalima, kung ako ho sa inyo, magkusa na talaga kayo habang hindi pa ho kayo nahagit ng CICC. Kasi right now, may mga influencers na tayo na sinulatan at mga nireport. Huwag na lang kayo mag-gaya sa kanila na yung pinaghirapan yung mga channels at pinaghirapan yung mga pages, bigla na lang mawawala dahil lang sa pag-i-endorso mga illegal, something illegal. Sa mga kababayan naman ho natin, kayo naman ho, pinapaalalahanan ho namin na baka pwede po mag-practice tayo ng tamang cybersecurity hygiene. Hindi naman ho tayo maloloko kung walang participation natin. Ibig sabihin, hindi tayo nag-volunteer ng mga information natin, yung mga OTTPs natin. At kung sakasakali man ho, may magtangka manloko sa inyo or kayo ay nabiktima ng online scam, maaari ho kayo mag-report sa amin sa CICC. Mayroon tayong hotline, yung hotline 1326. At bukas ho ang aming tanggapan, tumanggap ng inyong mga reklamo, whether it's through the hotline or through our website, which is cicc.gov.ph, at iba't ibang mga social media accounts ho natin yan. I made sure ho, yung mga social media accounts namin, verified ho yan. Alright. Marami Asek, pong salamat, Asek, sa thank inyo you so pong much. oras. At Maraming magandang salamat din umaga po. Good morning and good luck, sir. Ingat. Good morning po. Salamat Thank you. po. Salamat po. Alright, si Assistant Secretary Renato Aboy Paraiso po ang inyo pong napakinggan nato ngayon. Ang Deputy Executive Director po ng CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center.